At buksan po natin ang ating mga banal na kasulatan at tayo ay patuloy na mag-aaral sa unang Korinto. Tayo po ay nasa Kapitulo 3 at babasahin po natin simula 1 hanggang sa 9. Kaya sundan lang po ninyo ko sa inyong mga banal na kasulatan. Kaya dito po sinasabi ni Pablo sa 3:1 ng unang Korinto ay ganito. At ako, mga kapatid, ay hindi nakapagsalita sa inyo na tulad sa mga nasa espiritu, kundi tulad sa mga nasa laman, tulad sa mga sanggol kay Kristo. Inandili ko kayo ng gatas, hindi ng lamangkati, sapagkat kayo'y wala pang kaya noon. Wala pa ngayon paman ay wala kayong kaya. Sapagkat kayo mga salaman pa, sapagkat samantalang sa inyo'y may mga paninibugo at may mga pagtatalo, hindi baga kayo mga salaman, kayo nagsisilakad ayon sa kaugalian ng tao. Sapagkat kung sinasabi ng isa, ako'y kay Pablo, at ang iba, ako'y kay Apolos, hindi baga kayo mga tao? Ano nga si Apolos at ano si Pablo? Mga ministro, sa pamamagitan nila ay nagsisampalataya kayo, at sa bawat isa ayon sa ipinagkaloob ng Panginoon sa kanya. Ako ang nagtanim, si Apolos ang nagdilig, ngunit ang Diyos ang siyang nagpapalago. Ano pat walang anuman ang nagtatanim ni ang nagdidilig, kundi ang Diyos na nagpapalago. Ngayon, ang nagtatanim at ang nagdidilig ay isa, ngunit ang bawat isa ay tatanggap sa kanyang sarili ng kagantihan ayon sa kanyang sariling pagpapagal. Sapagkat tayo ay mga kamanggagawa ng Diyos, kayo ang bukid ng Diyos, ang gusali ng Diyos. Hanggang po muna ang ating babasahin at ito po ang ating pagbubulay-bulayan sa hapong ito. Kaya nga dito ibabalik natin sa talatang 1, kaya nga dito sinasabi, at ako, mga kapatid, ay hindi nakapagsalita sa iyo ng tulad sa mga nasa espiritu, kundi tulad sa mga nasa laman, tulad sa mga sanggol kay Kristo. Kaya nga si Pablo po ay ito po ay sinasabi sa mga tiga-Korinto na hindi nga po siya nakapagsalita tulad sa nasa espiritu. Ito po yung sa salita po ng Diyos, kundi tulad sa mga nasa laman, tulad sa mga sanggol kay Kristo. Ano po ba ang ibig sabihin ng sanggol kay Kristo? Ito pong sanggol kay Kristo, ito po yung wala pang karanasan sa salita ng katuwiran o sa salita ng pananampalataya o sa ebanghelyo. Ito po yung natin na napapangaralan natin, yung po na wala pa pong karanasan sa mga salita. Katulad nga po na sinasabi dito sa Hebreo sa Kapitulo 5 sa talatang 13, kaya nga dito yung sinasabi, sapagkat bawat tumatanggap ng gatas, ipo'y tumatanggap ng gatas, ay walang karanasan sa salita ng katuwiran. Wala pa po yung karanasan. Kaya nga po'y bago pa sila makakapakinig ng salita o ng ebanghelyo. Ano po yung ating sinasabing katuwiran natin dito? Ito po yung pananampalataya. Kaya nga sabi, sapagkat bawat tumatanggap ng gatas ay walang karanasan sa salita ng katuwiran. Wala pa pong karanasan. Sapagkat siya isang sanggol. Yun po yung mga sanggol na tinutukoy nga po ni Pablo dito sa talatang 1. Kaya nga yun sabi niya rito, ako, mga kapatid, ay hindi nakapagsalita sa inyo tulad sa nasa espiritu, kundi tulad sa nasa laman. Katulad po sa laman, tulad sa mga sanggol kay Kristo. Sapagkat nga ganun po ang kwad dito na sanggol kay Kristo. Yun po yung sinasabi natin na wala pang karanasan sa salita ng katuwiran. Kaya nga po, yun po ay ituloy na po natin sa 2. Kaya nga sabi dito sa 2, inandili ko kayo ng gatas. Kaya nga po yung pong mga sanggol, yung po yung kinakandili ng gatas. Sabi, kinakandili ko kayo ng gatas at hindi ng lamangkati, sapagkat kayo wala pang kaya noon, wala pang ngayon paman ay wala kayong kaya. Ganyan po si Pablo nakikiharap doon sa mga sanggol kay Kristo. Sila po'y kinakandili ng gatas,
hindi ng lamang kati. Ano po yung sinasabing kinandili ng gatas? Yun po yung mga, ang dapat po nating ituro, yun po bang mga simulain ng aral ng Diyos. Doon po sa tayo po'y bago pa. Sapat nga po sa mga bago pa, yun po yung mga sanggol. Kaya nga wala pa pong karanasan sa katuwiran, sa salita ng katuwiran o sa salita ng pananampalataya. Kaya nga po siya kinakandili ng gatas. Na dapat po nating i-aral yung pong mga simulain ng aral ng Diyos. Kaya yung wala pa pong alam o karanasan sa salita ng katuwiran o salita ng Diyos ay hindi po kailangan ng pagkaing matigas. Kaya yung ating ibabalik nga po dito sa Hebreo, dito uli sa 5, hindi nga po yan dapat nating pagsalitaan nung sinasabing ng mga pagkaing matigas o ng lamang kati, sapagkat nga po mga sanggol pa kay Kristo. Kaya dapat po yung pong ating iaaral, yung pong mga simulain ng aral ng Diyos. Kaya kung ibabalik po natin sa Hebreo 5, kaya nga dito po ang sabi dito sa 5:12 ng Hebreo, sabi, sapagkat nang kayo'y mga narapat maging mga guro dahil sa kaluwatan, sabi, ay muli kayong nangangailangan na kayo turuan ng mga unang simulain ng aral ng Diyos. Dapat nga ito po sa mga sanggol kay Kristo, dapat po ang ituturo natin pong unang simulain ng aral ng Diyos at naging tulad sa nangangailangan ng gatas. Sapagkat ang nakita po kung po inahalin tulad sa sanggol na hindi po dapat natin pakainin ng matitigas na bagay. Kaya nga po yung gatas. Dapat po ang ituturo natin yung pong mga simulain ng aral ng Diyos. Sabi, at naging tulad sa mga nangangailangan ng gatas at hindi ng pagkaing matigas. Kaya kung tayo po mayroong mapapahayagan na hindi po dapat po ang ating pahayagin po mga pagkain matigas. Dapat po yung pong mga simulain, yung ating munang ituturo sa kanila, yung pong simulain ng aral ng Diyos. Kaya nga sa 5:14 nitong Hebreo, kaya sabi, ngunit ang pagkaing matigas ay sa mga may gulang. Hindi po may gulang na. Sa mga ay doon sa pamagitan ng pamimiyasa ay nangasanay ang kanilang pakiramdam, sabi, upang makakilala ng mabuti at ang masama. Yun po yung mga dapat po pakainin yung pagkain matigas doon na po sa may gulang, sapagkat yung nga po yung nakakakilala na ng mabuti at masama. Kung tayo po yung matagal na sa ating lakad sa pananampalataya, ay nalalaman na po natin ang mabuti at masama. Kaya doon sa mga sanggol kay Kristo na ang ating pong ituturo ay yung pong unang simulain ng aral, hindi po yung mga pagkaing matigas. Sa ating namang matagal nang lumalakad sa pananampalataya ay hindi po namang hindi na po natin kailangan yung pong gatas na tayo po'y laging aaralan ng simulain ng aral ng Diyos. Tayo po'y matagal nang lumalakad sa pananampalataya. Tayo pong mga nanampalataya ay tayo po'y magpapatuloy sa kasakdalan. Iingatan na po natin ang ating pananampalataya. Kaya nga dito sa 6:1 nitong Hebreo, ito po yung sinasabi na doon sa may gulang. Ulitin ko yung 14 para makita niyo ang liwanag. Ngunit ang pagkaing matigas ay sa mga may gulang, sa mga ay doon sa pamamagitan ng pamiyasa ay nangasanay ang kanilang pakiramdam upang makilala ang mabuti at ang masama. Tayo pong matagalang nananampalataya, alam na po natin ang mabuti at masama. Kaya sabi sa 6:1, sabi nga dito kaya tayo tumigil na ng pagsasalita ng mga unang simulain ng aral ni Kristo. Tayo po matagal na Lagi po tayo doon lagi. Hindi na po tayo kailangan ng gatas. Sapagkat yung pong gatas, ito po
doon sa wala pang karanasan sa salita ng katuwiran. Kaya nga sabi sa ating mga matagal nang lumalakad sa pananampalataya, sabi sa ating, kaya nga tayo tumigil na ng pagsasalita ng mga unang simula ay ng aral ni Kristo. At tayo magpatuloy sa kasakdalan, tayo po'y magpapatuloy na ingatan na po natin ang ating pananampalataya. Na tayong papatuloy sa kasakdalan. Na huwag nating ilagay na muli ang kinasasaligan ng pagsisisi sa mga patay na gawa at ng pananampalataya sa Diyos. Hindi yung tayo pilalagyan na lang, manampalataya. Inatanggap na natin. Nabautismo na tayo. Kaya nga, anong sabi dito sa Korinto, sa 6:11, sabi, ngunit ganyan ng ilan sa inyo, ngunit nangahugasan na kayo. Tayo po nahugasan na. Tayo papatuloy na lang sa kasakdalan. Ngunit nangahugasan na kayo, ngunit binanal na kayo, ngunit inaring ganap na kayo sa pangalan ng Panginoon Jesucristo at sa Espiritu ng ating Diyos. Kaya tayong papatuloy na lang po sa kasakdalan. Hindi na po tayo yung lagi na lang tayo pagsasalitain ng unang simula ng aral ng Kristo. Yun po ay doon sa mga sanggol. Kaya tayo po ay magpapatuloy na sa kasakdalan. Na huwag nating ilagay na muli ang kinasasaligan ng mga pagsisisi. Dahil lagi lang tayo magsisi. Tayo nangahugasan na, binanal na tayo. Kaya sa atin po, ay tayo po yung papatuloy na sa kasakdalan. Kaya't yun po mga ganong aral, po doong inaaral sa mga sanggol. Kaya nga, yun po sinasabi doon sa ating pinag-aaralan na sabi nga, ulitin ko yung 1 hanggang 2, sabi, ako mga kapatid ay hindi nakapagsalita sa inyo tulad sa mga nasa espiritu, kundi tulad sa mga nasa laman, tulad sa mga sanggol kay Kristo. Kaya sabi sa 2, kinandili ko kayo ng gatas. Yun po yung mga simula ng aral ng Diyos. Doon po sila kinandili, sapagkat sila po yung mga sanggol. Kinandili ko kayo ng gatas at hindi ng lamang kati. Yun po yung mga pagkaing matigas. Ibig sabihin, sapagkat kayo'y wala pang kaya noon, wala pa ngayon pa man, ay wala kayong kaya. Kaya sila po, ang taga Korinto ay po sila kinandili ng gatas. Hindi po nung lamangkati. Kaya nga sabi sa 3 at 4, sapagkat kayo mga salaman pa. Sila po mga salaman pa. Bakit sila salaman pa? Sapagkat samantalang sa inyo may mga paninibugho at mga pagtatalo. Yung mga ganyan pong mga paninibugho at mga pagtatalo, yung po salaman pa po yun. Yung po lakad pa ng laman. Hindi baga kayo mga salaman at kayo nagsisilakad ayon sa kaugalian ng mga tao. Sapagkat kung sinasabi ng isa, ako'y kay Pablo, ang iba'y ako'y kay Apolos, hindi baga kayo mga tao. Ganyan po ay lakad ng laman. Lumalakad pa po yan sa kaugalian ng tao. Kaya nga sabi nga po dito sa 1 Korinto 1:11, kaya nga anong sabi niya dito, sapagkat ipinatatasta sa akin tungkol sa inyo, mga kapatid ko, ng mga kasambahay ni Chloe, na sa inyo ay may mga pagtatalo-talo. Ibig ko ngang sabihin ito na ang bawat isa sa inyo ay nagsasabi, ako'y kay Pablo, ako'y kay Apolos, at ako'y kay Cephas, at ako'y kay Kristo. Sabi, nabahagi baga si Kristo? Ipinako baga sa krus si Pablo dahil sa inyo? Binautismo baga kayo sa pangalan ni Pablo? Kaya nga, yun po ang sinasabi dito ni Pablo, na sila po'y, kung ganan, ay sila po'y lumalakad pa sa kaugalian ng tao. Kaya nga sabi, sapagkat kayo mga salaman pa. Yun po, na sila ay meron pa mga paninibugho, mga pagtatalo-talo. Kaya nga sabi, hindi baga kayo mga salaman, kayo nagsisilakad ayon sa kaugalian ng mga tao. Kaya nga, yun po mga ganong bagay, yun po hindi nararapat sa mga tunay. Na hindi na po tayo nagkakaroon ng mga paninibugho at pagtatalo-talo o mga pagkakampi-kampi. Kaya sa 5, kaya nga ano sabi dito,
Ano nga si Apolos? Ano nga si Pablo? Sabi, mga ministro sa pamamagitan nila ay nagsisampalataya. Sila po yung mga ministro. Sa pamamagitan nila ay nagsisampalataya kayo. At sa bawat isa ayon sa pinagkaloob ng Panginoon sa Kanya. Si Pablo po at si Apolos, yun po yung mga ministro sa pamamagitan nila ay nagsisampalataya. Sila po yung inaralan. Kaya nga, dito sa Roma Kapitulo 15, sa talatang 16, kaya nga sabi ni Pablo, upang ako'y maging ministro ni Kristo sa mga hintil. Siya nga po'y ginawang ministro. Kaya nga sabi dito ano nga si Pablo at ano nga si Apolos? Mga ministro na nasa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya nga sabi niya dito sa 15:16, upang ako'y maging ministro ni Kristo Jesus sa mga hintil na nangasiwa ng ebanghelyo ng Diyos, upang ang hintil ay maging kalugod-lugod na handog, palibasay pinapaging banal sa Espiritu Santo. Kaya nga, siya po, si Pablo po, at saka yung po yung mga ministro. At dito rin sa 4:1 ng unang Korinto, kaya sabi, ipalagay nga kami ng sinuman ng mga ministro ni Kristo at katiwala ng hiwaga. Siya po yung mga ministro ni Kristo. Yan po si Apolos at si Pablo. At dito rin sa unang Korinto, Kapitulo 1, sa Kapitulo 12, sa talatang 18, kaya nga dito sinasabi, dapat ngayon inilagay ng Diyos ang bawat isa sa mga sangkap ng katawan ayon sa kanyang minagaling. Sila nga po'y sangkap na katawan, pero doon po sila sa gawaing pangangaral. Siya po yung mga ministro. Kaya nga sabi nga, dapat ngayon inilagay ng Diyos ang bawat isa. Yung po bawat isa sa atin. Sa mga sangkap ng katawan ayon sa kanyang minagaling. Doon nga po sila inilagay mga ministro. Yun po ang ipinagkaloob sa kanya na maging ministro ni Kristo. Kaya nga dito sa Efeso Kapitulo 3, talatang 7, kaya nga sabi dito ni Pablo, na dito'y ginawa akong ministro ayon sa kaloob ng biyayang yaon ng Diyos na sa akin ay ibinigay ayon sa paggawa ng kanyang kapangyarihan. Yun po ipinagkaloob sa atin. Kaya tayo po yung mga sama-samang mga sangkap, pero ang nga po sabi, doon siya nga po inilagay sa gawain na siya po'y ginawang ministro. Kaya ulitin ko po yung 5. I-agree natin sa 6. Kaya nga nasabi dito, ano nga si Apolos, ano nga si Pablo? Mga ministro sa pamamagitan nila'y nagsisampalataya kayo. At sa bawat isa ayon sa pinagkaloob ng Panginoon sa kanya. Sabi, ako ang nagtanim, sabi, si Apolos ang nagdilig, ngunit ang Diyos ang siyang nagpapalago. Kaya nga, yung pong nagtanim, yun po yung nangaral ng salita ng Diyos. At yung pong nagdidilig, yun po yung tumutulong. Kaya nga po si Pablo at saka si Apolos, ano sabi, ako ang nagtanim, si Apolos ang nagdilig, ngunit ang Diyos po ang siyang nagpapalago. Sila nga lang po, ay yun po yung mga kamanggagawa. Yun po yung tumutulong sa pagtuturo, sa pangangaral ng salita ng Diyos. Kaya nga, sabi nga po dito, sa Gawa, Kapitulo 18,
Kaya nga, dito po yung sinasabi ni Pablo sa 18, sa talatang 8, at si Crispo, ang pinuno sa sinagoga, ay nanampalataya sa Panginoon. Sabi, pati ang buong sambahayan niya. Kasi nga po sila yung nangangaral. Sabi, pati ang buong sambahayan niya at marami sa mga taga-Korinto na sa pakikinig ay nagsisampalataya at pawang bautismuhan. Yung nga po sa ipinangaral po nila ang ebanghelyo ng Diyos. Yung nga po sinasabi niya, ako ang nagtanim. At dito sa talatang 11, 18-11 na dito ang Gawarin, ang sabi, at siya'y tumahan doong 1 taon at 6 na buwan, nga po siya sa Korinto, na itinuturo sa kanila ang salita ng Diyos. Yung po ang ibig sabihin na siya ang nagtanim. Siya po ang nangangaral, pinahayag po niya ang salita ng Diyos. Kaya nga yung sabi niya dito, ako ang nagtanim. Si Apolos ang nagdilig. Kaya nga dito rin sa Gawa kapitulo 18 na kung paano si Apolos ang nagdilig, sabi dito ibalik natin sa Gawa 18, sagat sila nga po ay ipinahangaral nila ang ebanghelyo. Sa 18:24, kaya nga dito po ay sinasabi 18:24. Ngayon, ang isang Hudyo na nagngangalang Apolos, nga po kasama ni Pablo, na isang Alejandrino sa lahi at taong marikit mangusap, ay dumating sa Efeso. Siya'y makapangyarihan ukol sa mga kasulatan. Ito yung makapangyarihan sa kasulatan. Ang taong ito'y tinuruan sa daan ng Panginoon. Nga po si Apolos. Siya po'y tinuruan. Ang taong ito'y tinuruan sa daan ng Panginoon at palibhasa'y may maningas na espiritu ay kanyang sinasalita at itinuturong maingat. Siya nga po'y nagtuturong maingat ng mga bagay na tungkol kay Jesus. Ito po'y si Apolos. Nang nalalaman lamang ay ang bumautismo ang bautismo ni Juan. Siya'y nagpasimulang magsalita ng buong tapang sa sinagoga. Datapot nang siya'y marinig ni Priscilla at ni Aquila ay kaniyang isinama siya at sinaysay sa kanya ang daan ng Panginoon ng lalong maingat. At nang ibig niyang lumipat sa Akaya ay pinalakas ng mga kapatid ang kanilang loob. Sila'y nagsisulat sa mga alagad na siya'y tanggapin. At nang siya'y dumating doon ay lubos na tumulong. Yung nga po yung ibig sabihin nagdidilig. Siya'y lubos na tumulong. Siya'y tumulong siya sa mga nagsisampalataya sa pamamagitan ng biyaya. Kaya nga, yung po sinasabi ni Pablo, ako ang nagtanim, si Apolos ang nagdilig. Sila po'y magkatulong sa pangangaral ng ebanghelyo. Bagaman si Pablo po ang nagtanim, si Apolos ang nagdidilig. Ngunit ang Diyos ang siyang nagpapalago. Ang Diyos na po ang magpapalago. Ipahayag lang po natin ang salita. Ang Diyos na po ang magpapalago. Diyan po sa mga napapangaralan. Pero doon po sa mga sanggol kay Kristo, dapat po ang ituturo natin yung unang simulain ng aral ng Diyos. Huwag po yung mga pagkaing matitigi po mga malalalim na katulad na ating mga napag-aaralan. Dapat yung mga bago pang makikinig, ang ituturo po natin yung mga unang simulain ng aral ng Diyos. Ng pananampalataya. Sa atin po naman, tayo matagal na, tumigil na tayo patuloy na lang sa kasakdalan. Pero ang sabi nga, ang Diyos na po ang magpapalago doon. Ipahayag natin. Kung may matanggap, ang Diyos na po ang magpapalago. Kaya nga, sa 7 at 8, ang sabi, walang anuman ang nagtanim. Sabi, walang anuman. At
ni ang nagdilig, kundi ang Diyos na nagpapalago. Walang anuman po sabi, tatapat walang anuman ang nagtanim, ni ang nagdilig, kundi ang Diyos ang nagpapalago. Ang Diyos na po ang magpapalago doon sa mga nakikinig, yung mga tumanggap. Kaya nga sabi sa 8, ngayon, ang nagtanim at nagdilig ay iisa. Isa lang po yan. Ngunit, ang bawat isa'y tatanggap ng kanyang sariling kagantihan. Ang Diyos na po ang magbibigay ng kagantihan doon. Sabi, doon po sa mga nangaral, ang ibig po sabihin, yung po nagtanim at saka nagdilig, sabi. Ngayon, ang nagtanim at ang nagdilig ay iisa. Ngunit, ang bawat isa ay tatanggap ng kanyang sariling kagantihan ayon sa kanyang sariling pagpapagal. Kung ano man po yung kagantihan ng Diyos sa atin, siya na po nakakaalam nun. Hindi po ito katulad ng mga nangangaral, ay may sweldo, ay tinanggap na nila kanilang ang sariling ganti. Ay sinabi, pangaral ninyo ang salita ng walang bayad. Ang Diyos na po ang gaganti sa atin. Kung ano man yung ganti sa atin ng Diyos, ay siya na po ang nakakaalam nun. Basta ang bawat po itatanggap sa kanyang kagantihan. Nasabi nga dito sa 2 Korinto sa 6:1, kaya nga sabi dito, at yamang kalakip niyang gumawa. Siyempre, tayo po kamanggagawa ng Diyos eh. Tayo po sabi, at yamang kalakip niyang gumagawa ay pinahamanhik din namin sa inyo na huwag ninyong tanggapin ang biyaya ng Diyos nang walang kabuluhan. Wala po. Huwag na po natin tanggapin ang biyaya ng Diyos na wala. Siya po ang gaganti sa atin eh. Tayo po tatanggap ng kagantihan. Sapagkat ang sabi dito sa hindi walang kabuluhan ng ating gawa. Ang sabi dito sa 1 Korinto, kung tayo nagpapagal, nagpapahayag ng salita ng Diyos. Ang sabi sa 1 Korinto, sa Kapitulo 15, talatang 58, kaya nga ang sabi dito ni Pablo, kaya nga mga kapatid kong minamahal, kayo magsitatag, huwag makilos, na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon. Tayo po'y kanyang kamanggagawa. Tayo po'y, kung yun po ang pinagkaloob sa atin, kaya tayo po'y may kanya-kanyang kaloob. Ang nangangaral ay mangaral. Tayo po'y isang katawan. Kaya nga sabi, kaya nga mga kapatid kong minamahal, kayo magsitatag, huwag makilos, na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon. Yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan. Hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Hindi po walang kabuluhan. Siya na po ang kaya sabi sa atin. Ngunit, ngayon ang nagdilig at ang nagtatanim at ang nagdidilig ay iisa. Ngunit ang bawat isa'y tatanggap ng sariling kagantihan ayon sa kanyang sariling pagpapagal. Ang Diyos na po ang magbibigay sa atin ng kagantihan. Kaya nga, sa 9, kaya nga sabi dito, sapagkat tayo mga kamanggagawa ng Diyos, tayo po'y kamanggagawa lang niya. Kung tayo'y nagpapahayag ng salita ng Diyos, hindi po lahat nagpapahayag sapagkat tayo po'y isang sangkap ng katawan. Hanapin natin kung anong kaloob na ibinigay sa atin. Yung po'y kanya-kanya. Sina Pablo po, yung po, ang sabi nga sa kanya doon sa nalimutan ko na yun. Kaya nga, ang Diyos na po ang magpapalago. Tayo po'y kamanggagawa. Kaya nga, kung tayo nagpapahayag ng salita ng Diyos, na sabi nga sa Juan, Kapitulo 6, talatang 45,
nasusulat sa mga propeta at tuturuan silang lahat ng Diyos. Sila po ang Diyos na po magpapalago doon. Basta ito po ipahayag natin. Sabi, nasusulat sa mga propeta at tuturuan silang lahat ng Diyos. Ang bawat nakikinig sa Ama at natuto ay lumalapit sa akin. Ipahayag lang natin ang salita. Kaya nga may sabi dito sa atin, ang makinig ay makinig, ang magtakwil ay magtakwil. Pero yung mga nakikinig ay tumanggap, ang Diyos na po ang magpapalago sa kanila. Pero sabi, ano pat walang anuman ang nagtanim, ang nagdilig, kundi ang Diyos na nagpapalago. Ngayon man, ang nagtatanim at nagdidilig ay iisa. Ngunit ang bawat isa'y tatanggap sa kanyang sarili ng kagantihan ayon sa kanyang sariling pagpapagal. Ay tayo, nagpapagal tayo. Ay pinangaral natin ng salita. Ito po nang walang bayad. Ang Diyos na po ang gaganti sa atin. Kung ano man yung kagantihan ng Diyos, tayo na po ang Diyos na po makakaalam doon. Sapagkat ang sabi sa Diyos, sapagkat kayo mga kamanggagawa ng Diyos. Kayo ang bukid ng Diyos, ang gusali ng Diyos. Tayo po ang gusali ng Diyos. Kaya nga, ano sabi sa Efeso, sa Kapitulo 2, sa 20 hanggang 23 hanggang 22, nasa kanya ginawa kayong nasa kanya kay Efeso yun sa 2:20 na mga itinayo sa ibabaw ng kinasasaligan ng mga apostol. Tayo po yung mga itinayo, sabi, na mga itinayo sa ibabaw ng kinasasaligan ng mga apostol at ng mga propeta na si Kristo Jesus na din ang pangulong bato sa panulok. Sabi, nasa kanya ang buong gusali na nakalapat na mabuti ay lumalago upang maging isang templong banal sa pagtarap po tayo maging isang templo. Kaya sabi, tayo po ang gusali ng Diyos. Na tayo po ay nakalapat. Sabi, nasa kanya ang buong gusali na nakalapat na mabuti ay lumalago upang maging isang templong banal sa Panginoon. Tayo po ay maging templong banal sa Panginoon. Nasa kanya itinayo naman kayo upang maging tahanan ng Diyos sa Espiritu. Tayo po itinayo para tayo maging tahanan ng Diyos sa Espiritu. Tayo po ang kanyang templo. Kaya nga tayo po'y kamanggagawa ng Diyos. Tayo po ang bukid ng Diyos. Na yung nga sinasabi na kayo'y bukid at ang gusali ng Diyos. At dito pa rin sa unang Korinto 3:16, kaya nga ano sabi ni Pablo, hindi ba ganyan nalalaman na kayo'y templo ng Diyos? At ang Espiritu ng Diyos ay nananaan sa inyo? Sa atin po. Tayo po'y tahanan ng Diyos sa Espiritu. Pero ito'y din lang po sa mga nagsisitalima sa Kanya. Tayo po'y tinatakan ng Espiritu. Ito po'y ibinibigay doon lang po sa nagsisitalima. At dito rin sa unang Korinto 6:17 19, kaya nga dito sinasabi, o hindi ba kayo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo sa Diyos, at hindi na kayo sa inyong sarili. Hindi na po tayo sa ating sarili. Sapagat kayo binili sa halaga. Ano po yun? Yung pong mahalagang dugo ng ating Panginoon. Doon po tayo binili sa halaga. Luwalhati nga ninyo ng inyong katawan ang Diyos. Tayo po'y kamanggagawa. Tayo po ang bukid ng Diyos. Kaya nga, doon po sa nagtanim at nagdidilig, po'y ang Diyos na po ang magbibigay sa atin ng kagantihan.
Kaya basta tayo po'y lumakad ng naaayon sa kanyang mga salita. At hanggang dyan po muna ang ating pag-aaral. At tutuloy na po natin sa mga sunod nating pag-aaral. '93. O si Jesus ay aking tunay,